Salita bago tayo humingi ng paggabay. Genesis chapter 1 verse 9. Sabi niya, "And God said, Let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And God said, Let the earth bring forth grass, and herbs yielding seeds, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself, upon the earth, and it was so. And the earth brought forth grass, and herb yielding seeds after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself, after his kind. And God saw that it was good." Praise God. Tayo manalangin mga kapatid. Hallelujah, O Lord God. Glory to you, O Lord God. Sabi mo nga sa iyong mga banal na salita, Panginoong Diyos, nung tinubuan ng lupa, ng mga punong kahoy, ng mga halaman, ng mga damo, Lord God, ang kanilang binhi ay nanduroon sa kanila, dala-dala nila, O Lord God. O dakilang Ama, ang mga binhi mong salita ay iyong pinadala sa amin, O Lord God. Pinatubo mo sa puso ng bawat isa sa amin, O Panginoong Diyos, na sa oras na ito ay aming nararamdaman, O Lord God, ang iyong patuloy na pangungusap sa bawat isa. Lord God, salamat sa mga banal mong salita na iyong binuksan sa aming kalagitnaan. Nawa patuloy mo kaming pagpahayagan, O Lord God, at patuloy mong buksan ang mga nasa likod ng mga letrang ito, na siyang magdala-dala namin, O Lord God, sa pang-araw-araw na aming buhay, hanggang sa araw ng pag-agaw, Panginoong Diyos, ay maitanim sa aming mga puso ang mga banal mong salita, upang sa ganun, O Lord God, ay masumpungan mo kami na maging karapat dapat na magmana sa iyong kaharian, O Lord. Salamat, O Ama, at patuloy naming inialay sa iyo ang mga darating na oras sa pagbabahagi ng iyong banal na salita. Itago mo po ang iyong abang lingkod sa iyong likuran. Ikaw nawa ang makita at maitaas, O Lord God. At patuloy mo kaming bigyan ng mapagpakumbabang puso upang sa ganon ay handang maturuan at tumanggap sa mga banal mong salita, O Lord God. Alisin mo ang anumang discomfort, alisin mo ang anumang magiging hadlang, alisin mo ang sumasagabal sa aming mga puso at isipan habang kami nakikinig sa iyong mga banal na salita, O Lord God. O Lord God, ikaw ang may kakayahang magpalayas, O Ama, sa anumang gawa ng kasamaan na maaring mag-distract sa amin sa iyong gawain, O Lord God. In Jesus' name we ask this, O Lord God. Amen. Praise God. Maaari na tayong magsiupo mga kapatid. Kung ating papansinin, lagi niyang binabanggit, nung tinubuan ng mga damo ng mga punong kahoy, may mga kanya-kanyang binhi. Yung mga binhi ng halimbawa, puno ng mangga, puno ng abukado, ng bayabas, ang kanilang binhi ay dala-dala na nila nung sila ay tumubo pa sa lupa. Hindi ito nawala sa kanila. Yung original seed nila nandoon. Maliban, masisira ang pagkabinhi nito kung ito ay gagawing hybrid. Sabi ng ating lingkod na propeta, sabi niya, ang isang bagay, pag ginawang hybrid, ito ay namamatay. Nawawala yung buhay. Katulad ng mga pananim sa time natin, marami ang nagiging hybrid. Magtataka tayo bakit may sobrang lalaking mga prutas, mga gulay. Doon sa lugar namin, yung mga taniman ng mga gulay, nung bata ako, alam ko kung gaano kalalaki yung normal na laki ng mga prutas. Mga kamatis, mga talong, kalabasa, mga mais. Alam ko kung gaano yung normal na laki. Pero nung tumagal, may mga pumasok na sinasabi nilang mga hybrid, na kung titignan mo, doble, triple ang laki doon sa dating laki ng mga gulay. Pero ang nakakasama mga kapatid, itong hybrid na ito, gaano man ito kaganda, gaano man ito kalaki, kung titingnan mo, napakasarap, mas presentable pa nga yung dating niya kumpara doon sa original. Pero ang nakakasama dito, doon sa napakagandang tingin natin, wala pala doon yung buhay. Yung mga palay, mahahaba ang butil ng palay. Napakagandang tingnan. Pag kinain mo, napakasarap.
Pero hindi ito pwedeng itanim ng 2 o 3 beses. Isang taniman, bagong binhi ulit. Kasi nawawala yung talagang quality ng buhay. Nawawala yung buhay. Wala doon yung talagang buhay. So, kailangan magpalit ka na naman ng bagong binhi. Kaya taon-taon, may nagsusupply ng mga binhi. Otherwise, makakapatubo ka, hindi na doon sa original niyang bunga, mga laman. Mas maliliit na, sabi nga magiging dwarf. Dahil wala na doon yung talagang buhay. Ngayon, ang mga tao nagpapakadalubhasa kung paano ang mga bagay, lalo na ang mga pagkain, nagpapakadalubhasa sila kung paano mapaganda, kung paano mapalaki, kung paano nila itong mabebenta na mas katanggap-tanggap sa mga publiko. Kaya kung minsan, laging tinuturo sa amin noon, kung bibili kayo ng mga gulay, tingnan natin yung picture. Bakit parang hindi totoo? Pero sabi nila, kung bibili kayo ng gulay, tingnan nyo yung may uod, yung may butas. Ibig sabihin, sabi nila, pag may butas, may uod sa loob. Ibig sabihin, hindi yan na-sprayan. So, hindi yan nagamitan ng siyensya, sabi nila. Pero pag iyan ay napakakintab, napakaganda, napakalaki, magtaka ka, sabi nila. Malaki man yun, pero wala doon yung buhay. So, yung genuine na isang bagay, na isang prutas, makikita mo sa pamagitan ng panlabas. Doon sa bunga ng mga mangga, makikita mo kung talagang puno ng mangga, yung isang punong kahoy. Dahil alam natin na uso yung grafting, dudugtungan ng ibang puno, yung isang puno, halimbawa yung pomelo, dudugtungan ng puno ng orange o ng mandarin. Siyempre, yung idudugtong mong sanga, yun ang lalabas na bunga. Pero yung pinakapuno, hindi yun. Ang ginagawa ng tao ngayon, nauso yung grafting. Hina-hybrid nila ang lahat ng bagay. Ang hybridization ay umaalis doon sa buhay ng isang bagay, ng isang puno, ng isang hayop, ng isang halaman. At ang pag-hybrid na ito ay hindi galing sa Diyos. Anything that is perverted, hindi ito galing sa Diyos. Lahat ng original, ito yung pine-pervert ng kalaban. So, ang nagiging product ng perversion, it's not from God. That's not the original plan of God. Ang plano ng Diyos, ilabas mo yung talagang original, yung totoong seed. Yun ang hinihintay na lumabas ng Diyos. Higit sa lahat, sa iglesia. Gusto niyang mailabas yung tunay na seed doon sa iglesia. Hindi niya ina-expect na lumabas yung isang hybrid, yung isang perverted seed, yung isang perverted fruit, kundi yung original seed. Yun ang hinihintay niyang lumabas. At yun ang inilagay ng Diyos sa ating mga puso. Ang Diyos ang nagtanim, ang Diyos din ang magdidilig. Ang kanyang mga salita din ang magdidilig. So pag ang laging nababanggit sa sharing, mga kapatid, na kapag tayo ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, yung mga binhi na nasa ating mga puso, ito ay nadidiligan. Kung ang isang binhi ay may buhay, hindi po pwedeng mangyari na hindi tutubo ang isang binhi kung nadidiligan ito, kung nalagyan ng tubig. Maliban na ang isang binhi, na ang isang butil ay walang buhay, wala kang mahihintay. Kahit na gaano kadaming dilig, kahit gaano kadaming pataba ang ilagay mo doon sa isang butil na walang buhay, wala kang mahihintay. Pero ang mga binhi na galing sa Diyos, ang mga salita ng Diyos, ito kailanman hindi magkakaroon ng kamatayan. Ito ay mananatili. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So yung Diyos at ang kanyang salita ay iisa. At ang Diyos na merong dala nitong kanyang salita, ito ay eternal. Wala itong kamatayan. Wala itong pinagmulan at walang kawakasan. So ang kanyang salita ay patuloy niyang dala-dala. And the Word was God. Ang pag-hybrid ng salita ng Diyos naging laganap sa time natin.
kung gaanong naging laganap ang hybridization sa mga agricultural products, sa mga hayop, ganon din lumaganap yung hybridization pagdating sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, makikita natin ito doon sa mga pinili. Ang purong salita ng Diyos, makikita natin doon sa mga pinili. Maliban na ang tao ay manatili sa kanyang mga banal na salita, sabi niya, maliban na inyong kainin ng aking laman at inumin ng aking dugo, wala kayong buhay na walang hanggan. So kung ang isang tao ay mananatili sa kanyang banal na salita, magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Ang nangyari sa mga denominasyon, hinhybrid nila yung salita ng Diyos. Maraming pamamaraan ang ginawa upang sa ganon makapanghikayat ng maraming miyembro. Ang goal ng mga manggagawa ngayon yung padamihan ng miyembro. It's not the purpose na para madami silang miyembro at maraming masasave na tao. Hindi natin maitatanggi dahil experience natin at nakikita natin na ang pinaka-purpose ng maraming nagsasabing lingkod ng Diyos ay pera. Ang nakakasama lang mga kapatid, nagiging sa pagtingin ng mga iba, nalalahat pati yung mga nagsisilbi ng tapat, nalalahat doon sa sinasabing grupo, halimbawa sa end time, huwag na tayong lalabas sa end time. Marami sa mga end time, ginagamit yung message, ginagamit yung salita ng Diyos. But something's hidden. Merong nakatago. Kasi kung iisang espiritu ang nagtuturo sa end time, bakit magkakaiba ang mga turo? Bakit magkakaiba yung sabihin nating foundation? Sabi nila, nasa end time message believer sila. But their absolute is the message. Ang sabi ng isa, end time message. Ang kanyang absolute is the Word of God. Kung iisa ang nagtuturo, bakit magkaiba ang kanilang pinaninindigan? So doon makikita natin, anong kaibahan? Anong meron doon sa naninindigan sa kabila at anong meron doon sa kabila? Ang perversion, mga kapatid, ng dyablo, napaka-pino. Maliban na ipaunawa sa iyo ng Diyos, sabi nga ng sharing kagabi, God hiding Himself in simplicity. Maliban na ipakita sa iyo ng Diyos, hindi mo makikita ito. Pero pag pinakita sa iyo ng Diyos, napakasimple. Sa papanong paraan, gamit-gamit nila ang salita ng Diyos. Lalatagan ka ng salita ng Diyos. Ang laging napagsisharean, mga kapatid, hindi na tayo lalayo sa baptism. Ang baptism, 2 verse ang kanilang ginagamit, Matthew 28:19 at Acts 2:38. Pero pinaglalaban ito. Pero nung ipahayag ng Diyos, ito ay napakasimple. Sabi nga natin, ganun lang pala kadali yun. Ganapin mo yung Acts 2:38 at magaganap mo na rin at the same time yung utos ng Panginoong Hesus sa Matthew 28:19. Datapot, kung gaganapin mo lang ang Matthew 28:19, hindi mo kailanman magaganap yung Acts 2:38. Yun ay utos sa Matthew 28:19 at nandoon sa Acts ang kaganapan. So ano ang ginagawa ng tao? Ang gamit nila, salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng pamaliin yung Matthew 28. Pero ang mali, yung pagganap, yung pagsunod. Yung application, yun ang mali. Doon nila hinahybrid ang salita ng Diyos. Noong ang serpent dinaya si Eva, hindi siya lumabas doon sa salita ng Diyos. Dinagdagan lang niya. Ginamit niya yung salita ng Diyos. Tunay na hindi ka mamamatay. Kayo ay tunay na hindi mamamatay. Dinagdagan niya, pero dugtong-dugtong yung salita ng Diyos. Dinugtong niya. Ganon din nung tinukso ang ating Panginoong Hesus. Nasusulat. Lahat nasusulat ang binabanggit ng dyablo. Pero ano ang meron doon? Ano ang wala doon sa kanya? Yung tamang unawa. Kaya't sabi ng Panginoong Hesus, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So pag ang isang salita ay meron kang tamang unawa,
hindi ka maililigaw ni numan. Kahit na sabihin nila, napakalaking gawain, napakaraming miyembro, ang laging binabantayan ng isang mananampalataya, yung salita. Kaya sabi ni Paul, kahimat kami o anghel ang bumaba galing sa langit at magturo ng iba, ayon sa aming ipinangaral na, sabi niya, ay takwil. Let it be cursed. Huwag niyong tanggapin. Itakwil niyo. Pag ang isang tao ay lagi mong itinatakwil, mga kapatid, siguro kahit na sabihin natin makapal yung mukha, merong hangganan. Pag tinatakwil mo ng tinatakwil, darating yung time na hindi ka napupuntahan. Pero kung nagpapakita ka ng invitation, there is no way na magsasawa sa'yo yan. Lalo ka pang mamahalin, lalo ka pang pupuntahan. Pero ang salita ng Diyos, hindi ito yung sabi nilang naghehele ng bata. Once you did something wrong, the Word will judge you. The Word will condemn you. By the way, mga kapatid, ang title ng message is Condemnation by Representation. Galing din ito sa message ng ating mahal na propeta. So, ang paghehele, hindi ito nakapatungkol doon sa mga salita ng Diyos. Iko-comfort ka ng salita ng Diyos, pero hindi ka iko-consinti ng salita ng Diyos. Sabi nga ng ating mensahero, mas nanaisin niyang magalit sa kanya yung kanyang mga mahal sa buhay kaysa hindi niya sabihin yung tama. That's right. Amen. Ang plano ng Diyos nung pasimula, napakaganda. Tuwing naglalalang siya, sabi niya, and God saw that it was good. Laging pag natapos yung kanyang paglalalang sa isang araw, sinasabi niya, it was good. Hanggang sa ikapitong araw, it was good. Pero nung dumating yung pag-hybrid sa mga gawa ng Diablo, sa gawa ng Diyos, nung hinhybrid yung mga nilikha ng Diyos, nagsimulang nasira. Nagsimulang bumaho. Nagsimulang nawasak. The first hybridization was made in the Garden of Eden. And that was through Eve. Walang ibang madadaya ang serpente at wala siyang pinakamainam na dayain kundi yung tao. Kaya tinarget na talaga yung tao. Hindi siya nag-isip na dayain niya yung leon. Hindi siya nag-isip na dayain yung mga hayop. Ang tinarget niyang dayain yung tao. Dahil doon sa tao, ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang salita. Ibinigyan ng Diyos ang kanyang salita doon sa tao. At pag napabagsak niya ang tao, alam niya, madadamay ang lahat. So ano ang kanyang tinarget? Kailangan niyang i-hybrid ngayon yung gawa ng Diyos, yung tao. Hindi niya kayang dayain si Adam. Pero nakita niya ang isang weak point, si Eva. Nung nagkaroon ng hybridization kay Eva, dito nagsimulang bumagsak ang tao. Nagkaroon ng kamatayan, at ang Espiritu ng Diyos, sabi, umalis sa kanila. Iniwan sila. At dahil sa kasamaan ng tao, sabi ng Diyos, kailanman hindi makikipagpunyagi ang kanyang espiritu. So walang pag-asa. Ang tao wala ring kakayahan. Pero ang Diyos pa rin, dahil sa biyaya ng Diyos, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Sa Garden of Eden pa lang, ginawa na rin niya ng pamamaraan. At ipinakita na niya. Siya ang unang-unang nagpatay ng hayop para maipakita at maipatulo yung dugo. So doon pa lang itinuro na ng Diyos kay Adam. Itinuro na sa kanila kung paano ang tamang pagganap upang ang kanilang kasalanan ay matakpan. At maging sa time natin, walang kahit anong pamamaraan na maaaring gawin ng tao para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kayang gawin ng tao na mag-manufacture ng kaligtasan niyang sarili. Hindi niya kayang gawing iligtas ang kanyang sarili, bigyan ng buhay na walang hanggan. But there is only one, sabi ng mensahero, who can give that assurance. It's only God.
Nung bumagsak ang tao, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Nung lumayo ang tao, ang Diyos ang gumawa ng pamamaraan para makabalik ang tao. Ang masakit, ang tao laging umaalis sa Diyos. Katulad ng pag-iyak niya sa Israel. Gaano niya sila kamahal, yung bansang Israel, na siya ay katulad ng isang inahin na lagi niya silang nilulukuban sa kanyang mga pakpak, malalawin ng mga pakpak. Kaya lang ang tao, napakatuso ng tao, mga kapatid. Dahil sa pagbagsak ng tao ni Eva doon sa Garden of Eden, damay ang lahat ng nilalang. Damay ang lahat ng tao. Ngayon, walang kahit anumang paraan para tayo ay makabalik. Walang anumang paraan para ang tao ay makabalik sa Diyos. Hindi kayang gawin ni Cain. Si Cain gumawa ng pamamaraan para makabalik siya, malugod niya ang Diyos. Pero hindi yun ang paraan ng Diyos. Nung nag-alay si Abel, tinanggap ng Diyos ang kanyang alay. Pero hindi ito yung pinakahihintay ng Diyos na kailangan gawin ng tao. Hindi hanggang sa panahon natin, dapat natin gayahin yung ginawa ni Abel. Yung ginawa ni Abel ay isang bagay na nagpapakita ng isang larawan na gaganapin ng Diyos para sa mga darating na mga panahon. Amen. Ang inalay ni Abel ay isang tupa. Kung ating babalikan, mga kapatid, yung mga message ng mga nakaraang mga linggo. Why it has to be shepherd? Bakit kailangan shepherd yung kailangang dalhin ng Diyos doon? Bakit kailangan mga shepherd ang kailangan kausapin ng Diyos? Sabi ng mensahero, ang shepherd, ito ay isang pastol. Ang isang shepherd, sheep herder, ito ay naghaalaga ng mga tupa. Ang unang-unang titingin doon sa ipinanganak na tupa, yung sheep herder, lalo na ang tupa. Ang tupa, hindi katulad ng ibang hayop na pag nanganak, may mga tupa na hindi nila kayang linisin yung kanilang mga anak. Kailangan ng tulong ng shepherd, ng sheep herder. Sa bukid noon, pag alam namin na manganganak yung isang tupa, pababantayan na namin yan. Babantayan na namin. Kahit gabi, pag in-expect namin, pag nakita yung sign ng panganganak ng isang tupa, babantayan na namin yan. Hindi na namin iiwan. Anytime pwedeng lumabas. At pag lumabas, kailangan alisto kang linisin. Ngayon, hindi po pwedeng yung mga pariseyo ang pupunta doon. Hindi po pwedeng yung mga hari. Hindi po pwedeng yung mga engineers. Hindi po pwedeng yung mga tax collector ang pupunta doon. Ang nakakaalam ng pamamaraan kung paanong linisin ng isang tupa ay yung sheep herder, yung shepherd. At siya ang unang-unang hahawak doon sa ipinanganak na tupa. Ngayon, bakit sila ang kailangang pumunta sa Panginoong Hesus? Hindi naman siya tupa. Isa siyang tao. Pero sabi ng Diyos, the lamb was slain before the foundation of the world. Amen. Siya yung larawan, siya yung kaganapan doon sa larawang iginanap ni Abel. Kaya sabi ng mensahero, nung umiyak yung tupa, nung sinabi niya, nung ginigilit ni Abel yung kanyang ugat, sabi niya, yung pinapatulo ni Abel yung kanyang dugo, sabi niya. Nung umiyak yung tupa ng sabi niya, that is the word that's coming out from the Lord Jesus Christ when He was crucified on the cross. My God, why have thou forsaken me? Sabi niya, that's the prefiguration, sabi niya, sa time ni Abel. But the reality, it's in the Lord Jesus Christ. He was the sheep. He was the lamb that was slain before the foundation of the world. And siya lang ang tanging paraan para ang tao ay makabalik sa Diyos. Nung nawala kay Eva, gumawa ang Diyos ng pamamaraan. And He is the only one. It's only the Lord Jesus Christ. Through His blood, doon lang tayo makakabalik. Kailangan mawala yung hybridization sa atin. Maring sinasabi ng iba na, bakit nadamay ang lahat ng tao? Si Eva lang naman ang nagkasala. Bakit nadamay ang lahat? Iba naman yung tatay ko, iba naman yung nanay ko.
Pero alam natin mga kapatid, sila yung ating mga magulang. At ang mga naging anak, damay lahat. Even in religion, even in spiritual, sa mga denominations mga kapatid, spiritually, damay tayo sa kasalanan ng Catholic when we were there. Damay tayo doon. Doon tayo lumabas. Pero anong ginawa ng Diyos para hindi tayo madamay doon sa pagkaka-hybrid na yun? Kailangan tayong ilabas. At yung hybridization na yun, kailangan alisin. Maaalis lamang yun sa pamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. There is no way na maaalis ang hybridization na yun, ang pagkaka-hybrid sa atin. Hindi natin pwedeng tanggalin sa pamagitan ng mga matataas na mga pamantasan, mga theology, mga seminary school. Hindi doon natatanggal. Kaya sabi ng Panginoon, "Come out of her, my people, and be not partaker of her plagues." So, kung tayo ay manatili doon, sakop tayo. Hindi tayo kailanman magkakaroon ng kalayaan. Pero kung tayo ay lalabas, magiging malaya ang Diyos na ipapatak yung dugo ng kanyang bugtong na anak. Tingnan ninyo mga kapatid. Tingnan natin. Alam ko kabisado nyo ang tungkol sa mule. Ang mule, ito ay isang mix ng isang donkey at saka isang kabayo. So, ang naging bunga, naging anak, ito yung tinawag na mule. Ang mule, sabi niya, hindi yung original na linlikha ng Diyos. Ito ay pinerbert ng Diablo. Ginawa ng mga tao, pinagmix nila yung horse at saka yung donkey. Ngayon, ang mule na ito ay nakakaawang hayop. Tinawag pa nga siyang isang dumb. Nakakaawang hayop, sabi niya. Bakit nakakaawang hayop? Hindi niya alam kung sinong kanyang pinagmulan. Hindi niya alam kung sino yung kanyang tatay, kung sino yung kanyang nanay. Sa kanyang lahi, wala siyang origination. Sa ibang lahi siya nagsimula. Bunga siya ng pagiging hybrid. At ang mule na ito, hindi ito makakapag-reproduce. Walang reproduce pagdating sa mule. Pwede silang mag-produce ng mule through breeding ng kabayo at donkey, pero ang mule to mule, walang ma-reproduce. Patay na yun. So, nung ipinanganak siya, considered, wala na. Patay na. Putol na. Kaya napakahalaga yung breed. Yung sinasabi nilang interbreeding. Pero ang hinahanap ng Diyos, yung pedigree. Pag sinabing pedigree, ito yung pure line, pure bloodline, lineage. Kaya pagdating sa mga hayop, na experience ko mga kapatid, nagtrabaho ako sa mga kabayo. Napakahalaga sa isang kabayo ang pedigree. Pag nagpapalahi kami ng kabayo, kailangan hihingin namin yung passport. Doon sa passport ng kabayo, nakasulat doon yung kanyang pedigree. Kung sino yung kanyang nanay, yung tatay, saan nagsimula. Hanggang sa tutuntunin mo yung pinakaugat. Magtataka kayo, may passport ang kabayo, mga kapatid. Kung ang tao may passport, sila may passport. At hindi mo yun madadaya dahil may microchip sila. So pag sinabing ito yung tatay niya, doon sa passport, nandun yung microchip number. So pwede mong i-check, pwede mong i-verify, kahit na pumangit yung isang kabayo, mabe-verify mo kung siya nga yung pinagmulan ng kabayo na yun dahil sa mga microchip. So sa lahat ng nagmamay-ari ng mga kabayo, dahil ako yung pinamuno nung amo ko noon, ang unang tinitingnan ko noon, yung pedigree. Ang tatanungin ko lang sa amo ko, anong breed ang gusto mo? Ngayon, magbibigay siya ng mga farm na gusto niyang pagkunan ng similya. So ako ngayon ang maghahanap, ako yung titingin doon sa pedigree kung ano yung maganda. Yun ang laging basayan. At yun ang pinakamahal, mga kapatid. Mahal pag mataas yung pedigree ng kabayo mo. At ang pedigree, ang pinagmumulan nito, hindi basta-basta dahil may kabayo kang maganda, pwede mo siyang i-reproduce ng i-reproduce, tapos sabihin mong mataas yung linya niya. Hindi rin ganun. Kailangan merong achievement
yung kanyang tatay o kanyang nanay na i-honor ng equestrian club. So mataas yung qualification para makapasok ka doon sa mga matataas na antas ng mga kabayo. Sa kabayo lang yun. Ngayon, pagdating sa kaligtasan ng tao, mas mataas ang pamantayan ng Diyos. Kailangan yung lineage, yung pedigree natin, hindi nawala doon sa linya. Kailangan hindi tayo maging hybrid. Kasi pag naging hybrid, pag yung isang napakagandang lahi, kahit na aprobado ng equestrian, kung nilahian ng normal, hindi basta-basta maia-acknowledge pagdating sa equestrian. Kailangan meron din pinagmulan yung ilalahi mo, yung ipapartner mo. So sa salita ng Diyos, hindi tayo pwedeng ma-hybrid. Hindi kailanman dapat ma-hybrid ang isang mananampalataya. Ang ginagamit ng dyablo na ipang-hybrid sa mga mananampalataya, salita rin. Bakit marami ang nadaya? Hindi sila nandaya sa ibang salita, kundi ang ginamit nila yung salita ng Diyos. Anong ginagawa nila sa salita ng Diyos? Na misapply nila. Because they misinterpret, they misunderstood, that's why they misapply the Word of God. And that's the way of hybridization in the Word of God. Yun ang ginamit ng dyablo. Kaya sabi ng dyablo, nakikita mo ang kaharian na yan? Sabi niya sa Panginoong Hesus. Kung ikaw ay magluluhod at magpapatira pa sa akin, ibibigay kong lahat yan, sabi niya. Mamanahin ng Panginoong Hesus ang sanlibutan. Pero hindi sa ganong pamamaraan. Sabi ng propeta, matatanggap niya, mamamana niya ang sanlibutan na ito, ang mga kaharian na ito, sabi niya. Pero sa hindi ganong kasimpleng bagay, kailangan pumatak ang kanyang dugo para makuha niya ang sanlibutan. Hindi ganon kasimple. Napakagandang offer. Gutom siya. Sige, gawin mong tinapay ang mga bato para makakain ka, sabi ng dyablo. Pero hindi tinanggap ng Panginoong Hesus. Pwede niyang gawin. Pwede niyang gawing tinapay ang mga bato. Magpalabas nga ng mga anak ni Abraham, kaya niya pagdating sa mga bato. Yung tinapay pa. Pero hindi yun ang pamamaraan ng Diyos. Once he accept that challenge, he will be hybrid. Mahahybrid siya, mahahaluan siya. Yung turo, mawawala. Magkakaroon ng mixture. Pero sabi niya, ang mga salitang aking sinasalita ay hindi galing sa akin, kundi galing sa Ama na nagsugo sa akin. At ang mga bagay na kanyang ginagawa, ay hindi niya ginagawa sa kanyang sariling pamamaraan. Kundi kung ano ang kanyang nakita sa Ama, ay siya niyang gagawin. Kaya, maraming nagtatanong, bakit hinayaan niyang si Lazarus ay mamatay 4 na araw bago siya pumunta? Hindi pa yun yung time na ibinigay ng Diyos sa kanya. Ipapakita muna sa kanya. Sabi nga ng ating kapatid na nagpatutuo kanina, meron siyang mga sariling pamamaraan, mga sariling kalooban. Pero hindi pala yun ang kalooban ng Diyos. Hindi pala yung maghahanda ka na para umalis sa opisina. Hindi pala yung i-ready mo na yung mga files mo para maka-ready ka na anytime na i-terminate ka. Hindi pala yun. The good thing, sabi ng ating propeta, pag ang isang pinili, realize na nagkamali siya, sabi niya, go back to the Word. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. Kailangan mag-go back to the Word. Ang mga tao, yun ang encouragement. Yun ang message ng huling kapanahon ito. Come out. Go ye out to meet Him. And go back to the Word. Kaya pag nagme-message ang propeta, sabi niya, pag meron siyang nabanggit na isang bagay na hindi ayon sa salita ng Diyos, bumalik kayo sa salita. Pagdating sa salita, walang hybrid. Kahit na sino magsalita, bumalik kayo lagi sa salita. Hindi kayo maha-hybrid. Pero once na lumabas ang isang tao sa salita ng Diyos, magkakaroon ng hybridization. At magkakaroon, it will cause death. The penalty of hybriding is death.
Wala kang benefit na makukuha. Even in agricultural products, the protein, the substance, the minerals, the vitamins that you can get to that original, you cannot get through the hybrid. Maaring malaki, mabubusog ka. Physically, mabubusog ka. But the nutrients, sabi nila, nandun sa original, yung pinaka-nutrients ng isang bagay, ng isang bunga. Pwede mong kainin yung mahahabang mga mais, sabi niya, yung mga matatabang mga manok, sabi nga, meron nga kwento ang mensahero tungkol sa mga manok. Sabi niya, meron pang mga manok na walang pakpak, puro breast. Sabi niya, tingnan niyo kung gaano, nung time pa niya ito. So kung nung time pa niya ito, malamang mas matindi sa time natin, hindi lang siguro natin alam mga kapatid. Meron siyang binanggit, merong mga chicken na breast lang, wala siyang pakpak. For the purpose, doon sa karne lang ng manok. Yun ang purpose lang nung nag-breed na yun. For business purposes only. So imagine niyo, breast lang ang dinedevelop niya, wala siyang pakpak. Gaanong sinira ng diablo yung ginawa ng Diyos? Ginawa ng Diyos na kumpleto ang manok, kinulangan ng tao. For the purpose na, kikita. Pero hindi mo pwedeng i-breed, sabi niya, yung manok na yun. Pag breed mo, patay na yun. Walang buhay doon. Wala kang makukuhang buhay. So nung time ni Brother Branham, may mga ganito na, how much more sa time natin? Marami silang naha-hybrid sa atin. Tingnan nyo yung mga baka. May mga baka na ang mga pangangatawan. Imagine niyo yung mga bodybuilder ng mga tao. Imagine niyo yung forma ng mga muscle nila, ilagay nyo doon sa baka. May mga baka ng ganun. It's because of hybrid. They are hybrid. Hindi yun yung original. Pero kung titignan mo, parang nag-gym yung baka. May mga muscle. Bawat part ng katawan niya, bumubukol. Parang na-steroid nga. Ganun ka lala ang paninira sa sanlibutan, sa mga nilikha ng Diyos. Ang mga tao, ginagawang ganun ng diablo. Pinapakain niya ng pinapakain. Ano ang lumalaki sa kanila? Yung organisasyon nila. We cannot say that the church is getting bigger because it's not the church of God. There is only one church. It's the called out ones. They are organization. They are organized. But the church of God, they are the called out ones. Amen. They are united in the Word of God. Amen. Hindi sila na-unite doon sa karamihan ng miyembro. Ngayon, ang pag-hinybrid ng diablo ngayon, hinybrid niya yung mga church, pinalaki niya ng pinalaki, pinaganda ng pinaganda, pero yung buhay wala. What's the use? Pero yung paninindigan ng tao, ang nakakaawa, ang paninindigan ng mga tao sa mga ganong organisasyon, napakalalakas. Siguro kung may makaharap tayo, baka mas agresibo pa silang mag-share kumpara doon sa naniniwala, doon sa pinili ng Diyos. Kung minsan nga hesitant pa tayo pero sila, napaka-aggressive nila, napaka-bold nilang mag-share. At yung pagkakaisa, nandun yung pagkakaisa. Hindi mo pwedeng kantihin yung isa na pababayaan ka nung isa. So sa kanila, kung titingnan natin, napakaganda yung kanilang organisasyon. Pagdating sa pagkakaisa, pagdating sa kaayusan, nakita ko mga kapatid, meron akong napuntahan na isang organisasyon, isang gawain. Pagdating sa loob, napakatino, sabi natin. Sa kaayusan, wala kang makikitang disorder. Pag pumasok, una sa harap, pangalawa sa pangalawang linya, hanggang sa mapuno, hindi pwedeng umupo doon sa pangalawa hanggat mayroong bakante sa harap. At yung pananamit, nandun yung magandang pananamit. Yung mga tindig, nandun yung pagandang tindig. Sa pananalita, pag nandun sa loob, napakaganda, napakalumanay. Pero wala yung buhay. Bakit? Paglabas, iba yung buhay, iba yung binubunga. Maging yung napapakinggan sa loob, walang bunga, walang buhay. What's the use na ang kaayusan napakaganda kung walang buhay? Hindi kaya mas maganda kung napakaayos at may buhay? Amen.
Higit na nakaluluwalhati sa Diyos na ang isang gawain, maayos tingnan, ang mga mananampalataya, nakakalasap din ng buhay. Nakakatanggap din ng tunay na binhi ng salita ng Diyos. We are not condemning the religious groups outside the Word of God. But it's the Word who is condemning them. It's the Word saying them that they are not right. Bakit? They are tolerating women cutting their hairs. Nananamit ng malalaswa. Sabihin nila sa kanila, hindi malaswa yun, normal yun. Pero sa paningin ng Diyos, sabi niya, hindi dapat magdamit ng mga ganun nakaka-attract. It's provoking. Nagpro-provoke na magkaroon ng pagnanasa ang isang tao. That's not the word, that's not from the Word of God. Ang sinabi ng Diyos, manamit ng may kahinhinan. Pag sinabing may kahinhinan, alam niyo, sabi nga nila, mahinhin yung mga sinaunang mga Pilipino, yung mga matatanda sa atin. Dahil sabi nila, hindi mo makikita yung sakong, yung talampakan, hindi mo makikita. So there is no way na magkakaroon ka ng pagnanasa. Ang mangyayari pa doon, baka layuan mo siya dahil pag namulat ka sa modernong sanlibutan na sinasabi nila, hindi mo tatabihan kung ikaw ay isang tao na makasanlibutan, hindi mo tatabihan ang ganong pananamit. Hindi mo sasamahan yung ganong pananamit. Bakit? Ang mga kaibigan mo sa sanlibutan, kakantsawan ka. Anong kantsaw sa'yo? Makaluma. Lusyang. Pero yun ang kinalulugdan ng Diyos. Yung kinamumuhian ng sanlibutan, yun ang kinalulugdan ng Diyos. At doon tayo binabalik ng Diyos. Yung pagkakaroon ng buhok na mahaba, sabi nila mainit, sabi nila mahirap alagaan, mahirap i-maintain, pero sabi ng Diyos, yun yung glory ng mga babae, yung may mahabang buhok. Anong gusto niyo? Magkaroon ng glory ng Diyos o yung glory ng sanlibutan? Pag nagkaroon kayo ng pagtingin na kagandahan sa katulad ng kasanlibutan, there is something wrong. There is something wrong. Kaya sabi ni Paul, I die daily. Namamatay siya sa araw-araw. Sa anong kamatayan? Sa mga makasanlibutan na kamatayan. Mga bagay. Kaya lagi nating hinihiling na hanggat maaari, araw-araw, patayin ng Diyos yung ating mga makasanlibutan na mga pagnanasa. Naglalaban ito. Ang laman na ito, hybrid ito. Pero yung binhi na nandun sa ating mga puso, hindi yun na hybrid, mga kapatid. Nagkaroon ng buhay nung dumating yung salita ng Diyos. Nung pumatak yung dugo ng Panginoong Hesus, nagkaroon ng buhay. Nawala tayo doon sa pagkaka-hybrid. Ang sabi nga ng ating kapatid kanina, laging nababanggit, na magpapatianod tayo doon sa kalooban ng Diyos. Kailangan lang natin magpatianod. Kailangan lang. Yung salitang lang, napakasimple. Kung iisipin natin, napakasimple. Kailangan lang magpatianod. Pero pag ang isang tao, umiral yung pagiging laman, irarason mo ngayon yun. Bagamat alam mo na hindi ayon sa salita ng Diyos, iisipin mo, kalooban pa rin ng Diyos. Yung isang bagay na gusto mong kunin, alam mo nang hindi gusto ng Diyos, ipagpupumilit mo dahil iniisip mo, kalooban ng Diyos dahil ikaw ay humihingi. Pero ang isang mananampalataya, pag humingi ito sa Diyos, mga kapatid, hindi niya sasampalatayanan na lahat ng bagay ibibigay ng Diyos. Dahil ang isang mananampalataya, ang batayan niya sa ibibigay ng Diyos ay sa salita ng Diyos. Kahit sabihin mong mananampalataya ka, kung ikaw ay magpapaputol ng buhok, Panginoon, para sa time na to lang, para mainit yung panahon, papuputulan ko yung buhok ko. Kahit na mananampalataya ka, there is no consideration. There is no excuse. Ang tunay na mananampalataya, ang basehan niya, ang salita ng Diyos. Hindi hybrid ang salita ng Diyos. Pero pag lumabas ka sa salita ng Diyos, you are hybrid. And there's death. Death is waiting. Hindi natin kinayang ibalik ang ating mga sarili sa salita ng Diyos.
Siya ang nagbalik sa atin. Hindi natin hinanap yung Diyos, siya ang naghanap sa atin. Hindi rin tayo makakaalis sa sanlibutan na ito, maliban na siya ang kukuha sa atin. Kaya lagi hinalintulad tayo sa isang mustard seed. Ang isang mustard, napakaliit na butil. Pero kahit na anong binhi ang imimix mo sa mustard seed, mamamatay ito. Pag ginalaw mo ang butil ng mustard seed, mamamatay ito. Wala kang pwedeng ihalo. So ang pananampalatayang hinahanap ng Diyos sa atin, katulad ng isang mustard. Bagamat maliit, pero purong-puro ang paniniwala, ang salita ng Diyos. Hindi niya kailangan yung malaking butil ng mais na wala namang buhay. Ang kailangan niya, yung puro. Kung merong malaking butil ng pananampalataya at puro, lalong maganda. Pero bagamat kahit napakaliit na pananampalataya, kung ito ay puro, mas kalulugdan ng Diyos. Kahit na napakaliit na gawain, kung ito ay purong salita ng Diyos ang pinanghahawakan, dito man nanatili ang Diyos. Kaya nagagalak ako, sabi ng ating kapatid na nagpatotoo, na ang pinanghihinayangan lagi, hindi lang siya yung naringgan ko, marami ang nagsabi na ang laging pinanghihinayangan pag umaalis dito, yung gawain. It's a great privilege that we are part of the church here in Doha. Dahil marami tayong naririnig na naghahangad na makadalo sa gawain. Pero there's no chance. Now that we are having the chance, we have to grab the opportunity. Huwag nating hayaan makahulagpos sa ating mga kamay. Dahil once na nakahulagpos ito, hindi natin alam kailan makakabalik. Huwag nating hayaan, mga kapatid. Sabi nga ng mensahero, meron siyang kwento tungkol sa isang captain na nasugatan sa giyera. Ngayon, yung captain na ito, medyo napuruhan siya. Ngayon, kinausap siya nung kasama niya. Sabi daw niya, ayaw pa niyang mamatay. Ay, gusto na niyang mamatay, sabi niya. Pero tinanong siya, are you a Christian? Sabi niya. Sabi nung sundalo, oo, sabi. Pero alam mong mamamatay ka na? Oo, alam ko mamamatay na ako, sabi niya. Oo, malapit ka na mamatay kasi yung dugo mo malapit nang mapuno yung lungs mo, sabi niya. Pag napuno yan, mamamatay ka na. Oo, sabi niya. Ngayon, kung ikaw ay Kristiyano, I was once a Christian before, sabi niya. So, naging Kristiyano siya. So, kung dati kang Kristiyano, sabi niya, saan mo iniwan ang Panginoon? Saan mo iniwan ang Panginoon? Kung dati kang Kristiyano, saan mo iniwan? Tumahimik daw siya at nag-isip. Hindi niya matandaan saan niya iniwan. Sabi niya, kailangan malaman mo kung saan mo siya iniwan para alam mo kung saan mo siya balikan. Kailangan mabalikan mo siya. Otherwise, there is no chance. Kailangan matandaan mo kung saan mo iniwan. Ngayon, ang sundalong ito, nag-isip siya. Nag-isip siya kung saan niya naiwan ang Panginoong Hesus. Sabi niya, alam ko na. Sabi niya, handa na akong mamatay. Tayo alam ba natin? Alam ko hindi tayong lahat, marami sa atin nakabalik doon sa pinag-iwanan natin. Pero alam ko rin na merong ilan na hindi pa nakakabalik. Hindi pa ito yung huling time. Sabi ng sundalo, malapit nang mapuno ng dugo yung lungs mo, malapit ka nang mamatay. Pero bago ka mamatay, sabi niya, kailangan maisip mo kung saan mo siya naiwan para mabalikan mo. Ang time malapit nang matapos yung time ng sanlibutan na ito. Kailangan maisip natin saan natin naiwan sa mga kapatid na kailangan nating maisip saan natin naiwan para alam nating balikan. Alam niyo sina Mary and Joseph? Naglakad sila ng 3 araw. Dumalo sila doon sa pag-aalay, doon sa Jerusalem. Tapos nung pauwi sila, 3 days silang naglalakbay. Sa ika-3 days, doon nila naisip wala ang Panginoong Hesus na kasama nila. And Jesus Christ is only 12 years old that time. So, hindi alam nila Mary at Joseph kung saan nila hahanapin ang Panginoong Hesus. Imagine niyo 3 days naglalakad sila, hindi nila alam. Hindi na pala nila kasama ang Panginoong Hesus. Naglakbay tayo ng maraming taon sa mga denominasyon, hindi natin alam, hindi pala natin kasama doong time na yon. Nasa labas pala siya ng mga denominasyon.
iniisip natin kasama natin lagi, pero hindi pala. Ngayon, nung naisip nila Mary, bumalik sila doon sa kanilang pinagmulan. Bumalik sila doon sa templo. Doon nila naiwan si Jesus Christ. So kung saan man natin naiwan ang Panginoong Hesus, kailangan bumalik tayo. At pag nasumpungan natin siya, huwag na nating muling iiwan. Huwag na nating muling iiwan. We are in the last days. Nasa huling kapanahonan tayo at wala nang susunod pa na katulad ng privilege na matatanggap ng isang mananampalataya sa time natin. May time na maaaring maligtas ang tao through tribulation, but there's no guarantee. Dahil kung sa time na ito, maaaring pag may nag-away dyan sa labas, matatakot ka't papasok na sa loob. Sa time na yun, lahat nag-aaway-away ang tao. Lahat pine-persecute. Pag nag-declare kang Kristiyano ka, persecuted ka. Because that's the time of purging. Purging ng foolish virgin, purging ng Israel, at purging ng mundo. Maglilinis. So sa time natin, ito yung pinakamagandang privilege. At ang pangako ng Diyos, we are sure, gaganapin niya. Sabi nga kagabi, yung mga insurance na yan, maaring mawala yan, yung mga insurance na yan. But the assurance from the Word of God, hindi kailanman mawawala. It's a blessed assurance. Ngayon, pag ang isang tao ay sumunod doon sa kanyang organisasyon, alam natin, marami sa atin, lalo na yung mga siguro mga kaedad ko pataas. Sa mga matatanda, napakahalaga sa kanila yung pangalan. Halimbawa, yung tatay ko. Iingatan mo yung karangalan ng pangalan na yun. Pag nag-aaral ka at nagkamali ka, ang sasabihin sa'yo, anak ni ganito yan. So doon, iingatan mo yun, ayaw mong madumihan yung pangalan na yun. Dahil ikaw ay na-identify doon sa pangalan. Halimbawa si Brother Perdi, may ginawang kalukuhan si Brother Peñel. Anak ni Brother Perdi yan, yung isang mananampalataya dyan. Yung nagsasabing Kristiyano. Anong kasiraan? Nandun sa tatay yung kasiraan. Pero ang isang Kristiyano, hindi nag-iisip ng ganun. Dahil tayo, ang nire-represent natin, hindi lang yung tatay natin sa sanlibutan na ito. Kundi yung ama natin, na tumutunghay sa atin sa anumang oras, anumang bagay na ating ginagawa. We are the ambassadors, sabi nga ng mensahero. Kung ambassador ka, ikaw yung nagre-represent doon sa president sa bansang pinagmulan mo. Ngayon, kung tayo ay anak ng Diyos, tayo yung nagre-represent ngayon sa Diyos na ating sinasamba. Ngayon, kung ang gawain ng isang anak, halimbawa, yung isang taga sa amin, nagnakaw yung bata, alam nyo, identification sa kanya, kasi yung tatay niya nagnanakaw din. Nung nagsugal yung bata, ganun din kasi yung mga magulang niyan eh. Laging bumabalik doon sa pinagmulan. Ngayon, he was condemned because of that root. Doon sa pinagmulan niya, sa kanyang mga magulang. Ngayon sa atin, kailangan yung representation sa atin, hindi katulad ng makasanlibutan. Kailangan magkaroon ng kaibahan. Kung ang Diyos ay banal, kailangan makita sa iglesia ang kabanalan. Kung ang Diyos ay sakdal, kailangan makita sa iglesia ang pagiging sakdal. Wala man sa ganap na napakasakdal, pero dapat nandoon yung proseso ng pagiging sakdal. Sapagkat tayo yung nakikita dito sa sanlibutan na nagre-represent sa Kanya. We are the ambassadors of God. Hindi tayo nagre-represent ng kung sino man. Sa dalawang tao, identify mo kung sino yung nire-represent niya.
Cain and Abel. Nung nag-alay si Abel, tinanggap ng Diyos yung kanyang alay. Nung nag-alay si Cain, hindi tinanggap ng Diyos. Ngayon doon mo makikita yung kanilang bunga. Sino ang kanilang nire-represent? Sa pananalita pa lang, alam mo kung sinong nire-represent ni Cain at kung sino ang nire-represent ni Abel. Nung ipinanganak si Jacob at si Esau, alam mo kung sino ang nire-represent ni Jacob at kung sino ang nire-represent ni Esau. At sa Panginoong Hesus, alam natin kung sino ang nire-represent ni Judas at kung sino ang nire-represent ng Panginoong Hesus. So every time na kung sino yung nire-represent mo, doon ka i-condemn. Doon ka hahatulan. Ngayon, kung ikaw ay nandoon sa loob ng iglesia, bahagi ng katawan ng Panginoong Hesus, hindi ka po pwedeng hatulan. Hindi ka po pwedeng hatulan dahil ang dugo ng Panginoon ang nasa sa iyo, bumabalot sa iyo. Nakatayo ngayon ang Panginoong Hesus sa harapan ng Ama sa pagitan ng kanyang iglesia. Siya ang namamagitan para sa atin. So walang paghatol na mangyayari sa iglesia. Ngayon, paglabas mo ng iglesia, merong paghatol. Hindi sila pwedeng i-mediate ng Panginoong Hesus. Wala sila doon sa ilalim ng kanyang dugo. Maliban na pumasok sila, mapatakan sila ng dugo ng Panginoong Hesus, hindi magkakaroon ng mediatorial. Ang mga iglesia, ang mga organisasyon sa labas, sila ay hahatulan ayon sa kanilang mga organisasyon. Anong maghahatol? Ang salita ng Diyos ang ipanghahatol. Dahil ang nire-represent nila, ang tinataas nila, yung kanilang mga organisasyon. Halimbawa, ang Catholic, ang Iglesia ni Manalo, Baptist, Methodist. Ang tinataas nila yung organisasyon nila. Pero ang tunay na pinili ng Diyos, ang kanyang tinataas, yung salita ng Diyos. Walang sinabi ang building, walang sinabi ang karamihan, kung wala rin namang buhay doon sa pagtitipon. Once na na-hybrid ang church, huwag ka nang mag-expect ng buhay. You have to go out. All organizations outside the Word of God, it's all hybrid. So you have to go out. You have to come out. Maaring mahirap dahil nandun yung mga mahal natin sa buhay. Maaring yung mga kasintahan ng mga iba. Maaring yun ang pumipigil. Pero pag pinigilan ka ng kasintahan mo, ibig sabihin, pinipigilan ka rin na pumasok sa salita ng Diyos. Hindi ka pipigilan ng Diyos na pumasok sa kanyang salita. Ang diablo lang ang pipigil sa'yo. At hindi ka uudyukan ng Diyos na pigil. O sige, ikaw ang kasintahan ni ganito. Pigilan mo siya na pumasok sa aking salita. Hindi ganun ang Diyos. Kaya meron siyang paanyaya. Nag-aanyaya ang Diyos na lumabas ang bawat isa sa atin. Ngayon, nung nakalabas tayo, sabi ng Diyos, sabi ng kanyang banal na salita, iniiwan niya yung siyam na raan, yung 99 doon sa loob ng koral. Dahil hahanapin niya yung nag-iisang nawawala. Bakit niya kailangang iwan? Mga kapatid, pag naroon ka sa loob ng koral, pag ang shepherd kinulong ka sa loob ng koral, safe ka na. Huwag natin gagayahin yung nag-iisang kailangan pang hanapin. Doon sa kwento, sabi, maaring kainin siya ng lobo, maaring lapain ng mga lobo o mga leon. Nandun lagi yung danger pag lumabas ka doon sa salita ng Diyos. Pero once na nananatili ka sa salita ng Diyos, you are safe. Saan ka man pumunta, you are safe. Saan gawain man tayo dumalo, huwag na huwag tayong lalabas sa salita ng Diyos. Sabi nga niya, huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong sasabihin o inyong sasalitain kung kayo ay haharap sa mga Sanhedrin, sapagkat ang banal na Espiritu ang magtuturo sa inyo kung ano ang inyong sasabihin. So anytime na umalis ang isang mananampalataya, lumabas man dito sa gawain na ito, nakabantay sa atin yung diablo.
Hindi niya kailangan bantayan yung mga sa kanya. Bakit sinabi ni Paul na katulad siya ng isang liyong nakaabang, na umuungal, na pwede niyang lapain? Binabantayan ka niya. Kung hindi siya nag-aabang, hindi siya nakabantay sa'yo. Pero nag-aabang siya. Ibig sabihin, nandyan lang siya. Anytime na magkamali ka, pwede ka niyang sakmalin. Anytime na lumabas ka doon sa bakod, doon sa salita ng Diyos, pwede ka niyang sakmalin. Pero ang kagandahan, pag nandun ka sa loob, kahit na anong gawin niya, hindi ka niya masasakmal. So ano ang laging paalala? Stay with the Word. Go back to the Word. Don't put down the bar. Once you put down the bar, you are in danger. Katulad ng sikod ng tungkod ni Moses. Habang nakataas yung tungkod ni Moses, nananalo sila sa labanan. It's Joshua. It's Joshua. Nung lumaban sila. Kailangang nakataas lagi yung tungkod niya. Inalalayan yung kanyang tungkod. Yung kanyang mga kamay para huwag bumaba yung tungkod. Praise God. Sa atin mga kapatid, hindi tayo literal na nakataas ang mga kamay. Hindi literal na may bakod tayo. Sa ating isipan, alam natin kung nakalabas tayo sa bakod o hindi. Sa ating mga puso, alam natin. Kung minsan dadalangin tayo sa Diyos, alam natin kung may problema o wala. Walang ibang nakakaalam sa ating sarili, kundi tayo rin. Maaring sa pakikipag-usap, maayos ang usapan, pero hindi mo alam kung ano yung saloobin ng kapatid, kung meron siyang dinadala o wala. Sa ating mga sarili, bantayan natin. Ang leon, hindi yan literal. Sabi nga ni Job, sumasama doon sa gawain. Sumasama doon sa gawain. Pero mga kapatid, naniniwala ako. Sa time natin, pwedeng pigilin ng Diyos yun. Pwedeng alisin ng Diyos yun. There should be one accord, katulad nung sa upper room. Nung nandun sila sa upper room, there is no mix. Walang hybrid doon, yung 120 sa upper room. Hindi sila magkakaroon ng one accord kung merong mixture. Pag sinabing one accord, one goal, one prayer, iisang kahilingan, isang purpose, kaya nagkakaroon ng one accord. Hindi merong kanya-kanyang agenda, kundi iisa lang. Ano ang kanilang iisang hinihiling? Nananalangin. Hinihintay nila yung pangako ng Diyos na isusugo niya doon sa bayan ng Jerusalem. Sabi niya, tarry into the city of Jerusalem until you are endued by the power from high. Yung Espiritu Santo na isusugo ng Diyos, yun ang kanilang hinihintay. At sa kanilang pananalangin, they are in one accord. Sabi ng banal na kasulatan, 120 is in one accord. Hindi hinayaan ng Diyos na mayroong mandadaya doon sa loob. And the church, if there is only one accord, there is no way na makakapasok ang gawa ng kasamaan. There is no way na may makakapasok na maninira. There should be only one goal. To do the will of God. To obey God. To obey God is the full duty of man. Wala tayong ibang gagawin. Kaya tayo nilalang ng Diyos para magpuri sa Kanya. Hindi niya tayo nilalang para bumagsak, mga kapatid. Nilalang niya tayo para magpuri sa Kanya. Kaya lang, bumagsak yung ating mga magulang. Kaya tayo nagkaroon ng pagbagsak. Pero hindi hinayaan ng Diyos na masira yung Kanyang plano. Alam na ng Diyos, buhat pa ng pasimula, kaya doon sa pasimula pa lang, tumagas na yung dugo ng kordero. The lamb was slain. Praise God. Sabi ko nga kanina, mga kapatid, na-condemn tayo dahil sa pagbagsak ng ating mga magulang. But there is only one way na makalabas. It's by the word of God. It's through the blood of the Lord Jesus Christ. There is no way. It's only through the blood of the Lord Jesus Christ. So mga kapatid, huwag nating sayangin yung time. Sabi ng mensahero,
if this is the time, kailangan i-grab na natin ito. Hindi natin alam kung aabot pa tayo sa araw ng bukas. So, sa mga darating na oras, once you hear the word of God, take heed. Don't waste your time, sabi niya. Embrace the cross. And on the cross, He died. For me, for you, and the world, that He might restore back again to God. So, nire-restore tayo ng Diyos, pabalik sa Diyos. Ng Panginoong Hesus, pabalik sa Diyos. Ginamit niya ang kanyang bugtong na anak para ma-restore tayo. Napakasakit yung isusugo mo ang iyong bugtong na anak para ma-restore mo lang yung ibang tao. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. So dahil sa pag-ibig ng Diyos, ginawa niya yon, yung kanyang bugtong na anak, isinugo niya para sa kaligtasan ng marami. Ang masakit, binigay yung kaligtasan, tinatanggihan. Pero hindi kawalan yun sa Diyos. Huwag nating naiisipin natin na, ganun pala ako kamahal ng Diyos, so hihintayin ako ng Diyos. Hindi kawalan ng Diyos yung ganun. Pag nag-isip ang tao ng isang ganun, he's a hybrid. He's not a pure word of God. Wala doon yung pangalan niya, doon sa ililigtas ng Diyos. Ang pinili ng Diyos, hindi kailangan magdahilan. Sa time natin, siguro hindi na ito yung time para magpatumpik-tumpik yung isang tao. Sabihin natin mag-iinarte. Dahil nakikita natin mga kapatid, napakabilis ang paglabas ng mga signs. Ang mga rumors of war, ngayon hindi na lang rumors. Nangyayari na talaga. Nangyayari na. Ang fig tree, nag-fourth bud na. At malago na mga kapatid. Lumalago na ang fig tree. Sabi niya, yung time ni Noah, yung time ni Lot, nabanggit din ng exhorter kanina, napakalala. So wala na tayong ibang titig ng sign. Ang sign natin, ayon sa salita ng Diyos. At ang mga sign na binigay ng salita ng Diyos, nangyayari. Hindi natin nakitang nangyari ito sa mga nakaraan. Nangyayari sa ating time. So anumang oras, pwedeng isugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak. The only thing is that kailangan bumalik tayo sa salita ng Diyos. Christ came that He might breathe back by the Holy Spirit as we sit together now in heavenly places in Christ Jesus. So tayo, sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para maibigay niya yung kanyang banal na espiritu. Para tayo matubos doon sa ating pagkaka-hybrid. He defeated Satan every time right on the word. He stay with the word. And if He come to bring us back to sons and daughters of God, like we was in the beginning, how can we get away from the word? How can we get away from the word then? Sabi niya. Kung tayo ay binalikan niya para tubusin niya at gawing mga anak ng Diyos, sons and daughters of God, na katulad doon sa pasimula, katulad doon sa kaisipan niya, paano ngayon, anong dahilan ngayon tayo para tayo ay umalis sa salita ng Diyos? Na ang kanyang mga pangako ay buhay na walang hanggan. Praise God. So mga kapatid, ang hybriding ay hindi nire-recognize ng Diyos. Sa salita ng Diyos, every word, every jot, sabi nga niya, merong purpose ito at hindi mo pwede itong tanggalin. Hindi mo pwedeng bawasan ng salita ng Diyos. Jesus came to represent us before God as sons and daughters of God. And He sent His Holy Spirit now that He's brooding over the place, trying to bring us back to birth. To be die to ourselves and to be reborn again, to be sons and daughters of God.
to take God to His Word, to believe God's Word. And if we have condemnation by representation, we also now do we have a we are hybrid, but God is breathing now us in the Word with the things of God. So ang Diyos, sa biyaya ng Diyos, hindi siya nag-atubili na tayo ay ilabas, mga kapatid. Sa pagkaka-hybrid natin, sabi niya, brinibreed niya tayo papunta sa salita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu. In the Garden of Eden, Eve failed. But in our time, Eve represent the church. But the church in our time, it will never fail. The wife of Christ will not fail. Kahit ano pang sabihin nila, gaano man katagal ang kanilang paghihintay. Sabi nga ng Peter, may mga nanunuya, nasaan ang kanyang pangakong pagbabalik? Pero ang mga asawa ng Panginoong Yesus, hindi magpe-fail. Because their names were written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. All we have to do is to do our part. Hindi natin pwedeng iasa lahat sa Diyos. Unless naisuko natin ang ating sarili sa Diyos, wala siyang magagawa. So we have to do our part. We have to act as sons and daughters of God. We have to act as we have the Holy Spirit. Don't be hypocrite. Don't say that you have the Holy Spirit and you are not doing the will of God. So hindi natin pwedeng sabihin na may banal na espiritu ka tapos contrary sa salita ng Diyos ang ginagawa mo. That's hypocrite, sabi niya. Ang espiritu ng Diyos, hindi ito nagtuturo palabas sa salita ng Diyos. Kundi ito nagbibigay ng buhay doon sa salita ng Diyos. Praise God. It's time to go back to the tree. It's time to go back to the Word of God. Maraming taon ang nagdaan, pero ang Diyos hindi nagkulang. Maring inisip natin, bakit hindi pa nung bata ako doon na ginawa ng Diyos yung pagliligtas? Hindi. May time ang Diyos in His time, mga kapatid. He make all things beautiful in His time. Inisip ko nga, mga kapatid, nung pagdating ko dito, sabi ko, habang tumatagal, may mga nakikita akong nakakashare na matatagal na sa mga ibang gawain na naging nagre-research pagdating sa salita ng Diyos sa mga ibang gawain. Pero nakita ko yung katigasan. Dahil maraming naitanim. Kaya sabi ko sa Panginoon, nagpapasalamat ako sabi ko, kasi sa aking kabataan, hindi naman siguro ako yung pinakaluko-luko, pero hindi ako masyadong pagdating sa salita ng Diyos. Pagdating sa salita ng Diyos, hindi nila ako mapahawak. Sa mga Bible, pag pinagbabasa sa Protestant, uso yung pagbabasahin ka ng Scripture. Lagi akong inaabutan noon, pero pagdating sa likod, kasi magmamarcha kayo papunta doon sa altar. Pagdating sa likod, hihila na rin ako ng iba para iaabot ko yung Bible dahil hindi ako ganon nagaano ng Biblia noon, humahawak. Pero sabi ko, siguro doon ako preserve ng Diyos para hindi ako masyadong maging matigas pagdating sa pag binuksan na niya yung katotohanan. Sabi ko, siguro kung talagang nagbabad ako, siguro hindi ganun ka kaluwag yung pagpapaunawa ng Diyos, sabi ko. Kaya merong purpose, mga kapatid. Pero ang time natin, bagamat naglakbay ng maraming taon, itong time natin na ngayon, hindi na ito yung time para ihele pa tayo. Ito na yung time na ang buong Israel, nung sila ay nagkaroon ng lubos na kahirapan, nagkaroon sila ng isang paghibik. Dati si Amram at Jochebed, si Amram lang ang umiiyak sa Diyos. Pero nung nakipag-iyak ang bansang Israel, ang buong Israel ay umiyak doon sa deliverer. Hinihiling nila yung deliverer. Kaya lumampas ng 40 years, nagkaroon ng sobra doon sa sinabi ng Diyos. Hindi sila humihiling. Si Amram lang ang humihiling. Si Amram lang ang humiiyak. Pero nung umiyak ang buong Israel, pinadala ng Diyos ang kanyang deliverer. Sa time natin, hindi lang yung pastor ang iiyak.
Hindi lang yung mga elders ang iiyak. Dapat lahat, katulad ng Nineveh, umiyak mula hari hanggang doon sa pinakamababa. Sa time natin, ganun din ang gagawin natin. Wala tayong ibang paraan para makatakas dito. Ang lagi nating isipin, aalis tayo para ma-meet natin yung magandang pangako ng Diyos. Huwag nating bibigyan ng kadahilanan na katulad ng halimbawa mga kapatid. For example, may nagawa kang mali doon sa trabaho. Iisipin mo, sana sa school na lang. Sa school, pag may papasang project kinabukasan, sasabihin mo, sana mawala yung teacher. Sana magkasakit yung teacher. Para hindi mo muna may papasa yung project mo. Sana wag mo nang dumating ang Panginoong Hesus kasi hindi pa ako hadlang ay handa. Sana dumating na ang Panginoong Hesus para matakasan ko na tong trabaho na to. Mas maganda sigurong isipin natin. Sana dumating na ang Panginoong Hesus para ma-meet ko na yung pangako niya. Yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos, yun ang pakanasain nating ma-experience. Dahil yung pag-ibig na na-experience natin dito mga kapatid, parang hindi pa ito yung pinaka-full. Kailangan ma-meet natin yung agapaw love. Pag na-meet natin yung agapaw love, mga kapatid, hindi nating iisipin na gusto ko nang takasan itong kasamaan ng sanlibutan na ito, masasama yung mga amo ko. Kundi, gusto mo nang umalis dito dahil gusto mo nang makasama ang iyong asawa. Ang asawa natin, ang imimit natin. Hindi natin gagawin yung pag-meet sa asawa natin para makaalis tayo, matakasan natin yung responsibilidad natin. Kundi, imimit natin yung asawa natin dahil mahal na mahal natin. Amen. So, praise God. Mga kapatid, basahin ko lang yung ilang talata na binanggit ng mensahero bago tayo magtapos. Sabi niya, you might have left him at baptism. You might have left him at the Holy Ghost. You might have left him somewhere else. Wherever you left him, don't take this hybrid church stuff. Huwag kayong pupunta sa mga hybrid stuff. There's one to represent you for salvation. Hindi yung mga hybrid stuff, hindi yung mga denomination ang magre-represent sa atin. Hindi yun ang haharap doon sa harapan ng Ama para i-present tayo. There is only one to represent you for salvation. You don't have to be a sinner. You don't have to be that. You are if you are. God don't hold you responsible for being a sinner. He don't hold you responsible from now on. But He's going to hold you responsible if you reject this. Hindi ka niya hatulan dahil doon sa pinagmulan mo. Dahil sa bumagsak si Eva, hindi ka doon sa hatulan. Pero hahatulan ka niya ngayon dahil napakinggan mo. He's not going to hold you responsible because that maybe in the past that you didn't know any different from the water baptism, from receiving the Holy Ghost and the power of God. He might not hold you responsible for that. You might not have heard it before. But from here on, you know better. Come back to the Word. Come back to God. So praise God mga kapatid, sa mga kapatid natin na hindi pa tumanggap sa salita ng Diyos. Ito yung time. Ito na yung time. Hindi niya kayo i-hold responsible doon sa mga nakaraan. Pero once na napakinggan mo yung salita ng Diyos, you are responsible. May responsibilidad ka na magdesisyon. Because once you heard and you didn't respond, there's a problem, mga kapatid. Praise God. God bless you, brothers and sisters. Ang gusto magpala sa aming mga salita. Pwede ba tayong tumayo, mga kapatid? Magpasalamat sa Diyos. Praise God. Holy to you. Hallelujah, Lord God. Holy Father, thank you, O Lord God, sa mga biyayang oras na pinagkaloob mo sa amin, O Ama. O Panginoong Diyos, hinihiling ko, O Lord God, na ang mga bagay na hindi naging kalugod-lugod ayon sa iyong mga banal na salita, patawarin mo po ako, O Lord God, at burahin mo sa isipan at puso ng aking mga kapatid ang mga kamalian, O Lord, at ibalik mo kami lagi sa iyong mga banal na salita, O Lord God. Ang mga kapatid ko, mayroon man silang naisip, O Lord God, o na narinig na
hindi naaayon sa iyong mga banal na salita. Ibalik mo sila sa iyong mga banal na salita, O Lord God. Tulungan mo kami, O Lord God, na ang mga banal mong salitang aming napakinggan, tumimo sa aming mga puso. Sabi mo nga, sa mga nakaraan, hindi mo kami i-held na responsible. Pero sa time na ito, O Lord God, kung aming napakinggan ang iyong mga puso, sabi mo, huwag naming papagmatigasin ang aming mga puso, O Lord God, upang sa ganon, sa iyong mga banal na salita, kami ay patuloy na makasunod, O Lord God. God, pagpalain mo kami, O Lord God, at sa aming paghiwa-hiwalay, Panginoong Diyos, patnubayan mo ang bawat isa, maging ang mahal naming pastor, O Lord God, na hindi namin kasama, O Panginoong Diyos. Isang araw, 2 araw na hindi namin siya nakasama sa iyong gawain. Nakakamiss, O Lord God, siguro ganun din, O Ma, ang kanyang nararamdaman, O Lord God. Gaano pa ang iyong bugtong na anak na matagal na naming pinapangarap, O Lord God. Nawa, O Panginoong Diyos, ang kauhawan namin sa pagsalubong sa kanya sa alapaap ay mangyari na sa lalong madaling panahon, O Lord God. At ihanda mong bawat isa na walang maiiwan sa amin, O Lord God, bagkus sama-sama kaming lahat ng magkakapatid na sasalubong sa iyo sa alapaap, O Lord God. Salamat, O Ama, kayo po nawang pumatnubay sa amin at mag-guide sa amin sa mga darating na araw at ilayo mo kami sa anumang kapahamakan, O Lord God, sa anumang gawa ng kasamaan. Ito po aming mga samot dalangin sa iyo, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen.